Kabanata 3371. Kaya naman, nag-isip muna siya ng paraan para maitago ang katawan ni Jade. Itinago niya siya sa loob ng mahiwagang kayamanan ni Phoenix. Tanging sina Alex, Phoenix, at ang demonyong pusa, si Whitey, ang magkasamang naglakbay. Makalipas ang kalahating buwan, dumaan sila sa daanan at pumasok sa Gernbo Dungeon. Sa Genbo Dungeon, mayroong isang teleportation portal na direktang patungo sa War Mountain. Nang makitang malapit na silang bumalik, nagbago ang isip ni Phoenix. Alex, hindi na ako babalik sa War Mountain. Nagulat si Alex. Saan ka pupunta kung hindi ka babalik sa War Mountain? Hindi ko tahanan ang War Mountain. Nakulong ako sa War Mountain sa loob ng 3,000 taon upang mahanap ang tunay na binhi at labanan ng Undying Clan. Bilang isang resulta, ang lahat ng mga buto ay tinanggal. Anyway, ang isang brat na tulad mo ay lumitaw ng wala sa oras at inagaw ang lahat ng swerte. Sa kalaunan, ang Undying Clan at ang Undead Queen ay namatay sa iyong mga kamay. At, tapos na ang aking misyon. Tanong ni Alex, saan mo balak pumunta? Sumagot si Phoenix, ang santuwaryo ng angkan ng Phoenix, ang bundok ng kawalang kamatayan. Ang kasalukuyang katawan ko ay parang isang blow-up na manika, at hindi nito kayang tiisin ang aking kapangyarihan. Natarante si Alex at pawis na pawis. Anong ginawa mo sa blow-up doll na ito? Ang pinaka-primitive na haligi ng legacy ng angkan ng Phoenix ay umiiral sa bundok ng kawalang kamatayan. Kalahati ng bloodline ko ay kabilang sa Phoenix Clan. Gusto kong pumunta at subukang maipanganak muli sa Nirvana. Kung magtagumpay ako, ito ay magiging isang bagong-bago tao sa akin. Paano kung mabaigo ka? Dapat tingin si Phoenix sa kanya. Hindi na tayo magkikita. Agad namang natigilan si Alex. I think it's quite good for you to become a blow-up doll. Wala itong pagkaiba galing sa totoong tao. Tingnan mo, ito ay napaka-elastic. Iniunat niya ang kanyang daliri at sinundot siya. Tinitigan siya ni Phoenix. Naglakas loob ka bang ilipat ang iyong kamay ng 5 sentimetro pababa? Ito ay orihinal na posisyon sa balikat. Kung igalaw niya ang 5 sentimetro pababa, ang pagkalastiko ay magiging mas mahusay. Sabi ni Alex, actually, I have a better way. Kahit magtagumpay ka sa rebirth, babalik ka lang sa original starting point mo. Gayunpaman, makukulong ka pa rin sa saklaw ng mga batas ng universo. Kaya, bakit hindi ka gumawa ng mas malaking hakbang? Anong ibig mong sabihin? Ibuhos ang kapangyarihan ng witch origin sa iyong katawan at hubugin muli ang napakalaking paglilinang. Ipinaliwanag ni Alex na pagtiisan ko ang espiritu ng mangkukulam na pinagmulan ng 9 na ancestor witches, kaya nararamdaman ko ang witch loss. Magiging mas makapangyarihan kapag katapos na muling hubugin ang katawan ng witch at tahakin ang sinaunang landas. Naningkit ang mga mata ni Phoenix. Paano ko gagawin iyon? Mataas ba ang success rate? Dapat tingin si Alex kay Whitey. Whitey, gusto mo bang lumabas muna? Whitey purred, meow. Tinabi ni Alex, ang susunod ay hindi nararapat para sa mga kuting. Umiling si Whitey at tumutol. Hindi ako kuting. Isa akong demonyong pusa na nabuhay ng matagal na panahon. Gayunpaman, ang kasuklam-suklam na master nito ay direktang hinawakan ito at itinapon palabas ng teleportation portal. Kumurap-kurap si Phoenix habang nagtatanong, paano ko ito gagawin? Nangangailangan ito ng mouth-to-mouth infusion para ibuhos ang witch origin. Sabihin mo lang ng diretso kung gusto mo akong pagsamantalahan na parang hindi kita hinayaan na halikan ako. Iginala ng babae ang kanyang mga mata. Well, actually, hindi sapat ang paghalik ng mag-isa. Ano? Kailangan ko bang matulog sa'yo? That's not needed. Pero, gusto kong matulog. Walang tao sa paligid, at malago ang berdeng damo. Tumalon si Phoenix kay Alex at agad siyang hinalikan. Gayunpaman, siya ay ganap na walang karanasan at hindi pamilyar dito, kaya nasaktan niya ang bibig ni Alex. Unti-unti lang siyang gumaling matapos siyang turuan ng personal ni Alex.
Pagkatapos nito, ang tagsibol ay namumulaklak at ang napakaraming bagay ay puno ng sigla. Ibinuhos ang witch origin ni Alex kay Phoenix ng paunti-unti. Ang malalim ngunit simpleng palitan ni na Alex at Phoenix ay tumagal ng kalahating buwan. Mula sa malayo, ang dalawang tao ay nababalot ng puting ambon. Ang isa ay ganap na hindi makita ang tanawin sa loob. Ang puting ambon na ito ay hindi ang tunay na puting ambon. Iyon ay ang batas ng witch. Ang umaalo na elite na ambon ay naglabas-masok sa katawan ni Phoenix, binabago ang kanyang kasalukuyang katawan bawat isang sandali nagbago ang lahat, kabilang ang kanyang balat, buto, meridian, at dugo. Noong una, ginabayan siya ni Alex. Nang maglaon, siya ang nagkusa. At pagkatapos ng kalahating buwan, tumahimik ang lahat. Natuklasan ni Phoenix na hindi lang siya nakamit ang paglipat mula sa babae patungo sa babae, ngunit ang pinakamahalaga, naabot niya ang banal na katawan ng witch. Ang kanyang perception sa witch origin ay tumaas. Ito ay isang pag-iral hindi maihahambing sa ordinaryong makalangit na batas. Tumayo siya at pumihit sa pwesto. Kamusta? Ang ganda. Ako'y nagagalak sa bagong katawan na ito. Sabi ni Alex, ang ganda. Inilabas ni Phoenix ang kanyang damit at binalot ng mahigpit ang sarili. Ang dami mong pakulo. Ngayon, kahit ang divine body of witch ko ay hindi ka na makatiis. Hindi ko talaga alam kung paano nabubuhay ang maselang asawa mo sa bahay. Kawawa naman siya. Sabi ni Alex, hindi yon ang kaso. Lalo na lumakas ang katawan ko pagkatapos kong makuha ang spirit of the witch origin. Well, ang iyong kasalukuyang banal na katawan ng witch ay hindi pa ganap na nababago. Kailangan mo nang hindi bababa sa isa pang 3 beses upang makamit ang pagkumpleto. Tumango si Phoenix. Alam ng katawan niya ang pinakamahusay. Sa sandaling tumama ang kanyang paa sa lupa, nakabuo siya ng isang bunganga na kasing laki ng isang lagusan ng bulkan. Ang kanyang katawan ay biglang pumailang lang ng 1 kilometro na parang bulalakaw. Ilang sandali pa, nahulog siya na parang kidlat at sumuntok sa bundok. Ang buong bundok ay naging pulbos na bato, lumilipad sa buong kalangitan. Bakas sa mukha ni Phoenix ang labis na kagalakan habang sinabi niya kay Alex, hindi ko inaasahan na magagawa ko ang 80% ng dati kong lakas pagkatapos na baguhin ang wala pang 1/4 ng aking pisikal na katawan. Iniisip ko kung hanggang saan ang magagawa ko kung kompleto lahat. Hindi katakataka na sinabi nila na ang sinaunang warlock ay maaaring mapunit ang isang hari ng mga Diyos na kasing dali ng pagkahulog sa isang troso. Mukhang excited siya. Bakit hindi tayo matulog ulit sandali? Inawakan ni Alex ang bewang niya at nagmamadaling umiling. Missy, kailangan mo ng mode ration. Balak mo bang patayin ang gansa na nangangitlog ng ginto? Anong walang kwentang lalaki? Naguguluhan si Alex. Nagmamadaling nag-propose si Alex na umuwi. Masyadong malakas ang Little Divine Phoenix. Inabot ng kalahating buwan ang pagpapakain sa kanya ng 1 beses. Kahit isang taong bakal ay hindi makatiis. Gayunpaman, nagtakda ng kondisyon ng Phoenix, hinding-hindi nila babanggitin ang relasyon nilang magkasamang natutulog pagkabalik sa Yukon. Hindi naman sinabi ni Alex na isisiwalat niya ito kaya naman pumayag siya kaagad. Tirichit *S. Ilang sandali pa, dumaan sila sa teleportation portal at bumalik sa Amerika. Ang lugar na ito ay Terre Mountain. Sa simula, sinadya niyang magbukas ng teleportation portal dito para mapadali ang mga cultivator na lumaban sa Undying Clan na makapasok sa Undead Territory ng mag-isa. Naghihintay si Whitey sa labas ng teleportation portal. Nang makitang lumabas ang 2 tao, sa wakas, gumuso ito gamit ang kanyang ilong at lumabas na may masamang tingin. Ang baho. Parang mabahong isda. Umalangaw-ngaw ang boses nito sa isipan ng 2 tao. Ito ay telepathy. Nakakapagsalita ang pusa. Hindi nito nagustuhan ang baho ng bamukha ang bibig. Namula ang mukha ni Phoenix. Speaking of which, wala silang lugar at pagkakataong maligo mula nang pumasok sila sa Undead Territory.
Pagkatapos noon, nagbabad sila sa blood pool sa Sinla City at tuloy-tuloy na nag-ehersisyo sa loob ng kalahating buwan. Ang kanyang katawan ay tumanggap ng pagpunas ng kapangyarihan ng Witch Origin na naglabas ng maraming bagay. Tutal, 1 buwan na siyang hindi naliligo. Agad na nawala si Phoenix para humanap ng maligan. Hindi ito pinansin ni Alex dahil sanay na siya sa amoy sa kanyang katawan. Tumingin siya sa paligid. Walang iba kundi si Whitey. Ito ay lubhang desyerto. Tanong ni Alex, may nakita ka na ba mula nang lumabas ka? Noong una, naisip niya na pagkatapos ng unang lumabas si Whitey, matutuklasan ito ng iba at maaaring malaman na siya, ang Mesiyas na nagligtas sa universo, ay bumalik. Nakahanda pa siyang i-bote up ang kanyang emosyon at magkaroon ng magandang reunion sa kanyang pamilya pagkatapos ng sakuna. Gayunpaman, ito ay lubhang desyerto. Hindi. Walang tao. Piyaw. Sa pagkakataong ito, nagsalita si Whitey ng wika ng tao. Ang nagsasalitang boses nito ay isang mahangin na babae. Pero natuklasan niya iyon. Iniunat nito ang kanyang mga paa at itinuro ang langit. Nakatitig si Alex sa kanyang mga mata. Ito. Kinusat niya ang kanyang mga mata at tumingin muli. Holy crap! Ano ang bagay na iyon? Isang napakalaking lungsod na bakal at isang makapal na masa sa isang malaking lugar ang nakitang lumulutang sa kalangitan. Siya maaari pang makakita ng mga tao at airship na lumilipad papasok at palabas. Maaari niyang garantiya na ito ay ganap na wala sa 1 buwan o higit pa ang nakalipas. Ano yan? Tanong ni Alex kay Whitey. Umiling si White. Hindi ko alam. Napakalakas. Hindi ka ba pumunta para tingnan? Itinaas ni Whitey ang paa nito at dinhilaan ito. Malinaw na nakita ni Alex ang mga sugat at bahid ng dugo sa paa nito. Nagsikip ang kanyang mga mag-aaral. Malakas si Whitey, kaya mahirap itong masugatan. Nasugatan ka ba ng bagay na iyon? Tumango ito. Umunat ang noo ni Alex. Taka siya diretsyong humakbang sa lupa at pumailang lang sa langit. Gusto niyang magmadali patungo sa malaking lumulutang na bakal na lungsod at alamin kung ano ang nangyayari. Sa kanyang pagtataka, naramdaman niya ang kapangyarihan ng isang force field sa gitna ng hangin. Isang invisible force field sa kalangitan ang nagselyado sa mundo na pinipigilan ng mga tao na magmadaling umakyat. Higit pa rito, 12-dosenang lumilipad na makina ang agad na sumugod palabas ng lungsod na iyon at nagpaputok ng projectile sa lokasyon ni Alex. Tar-eret, tar-eret. Boom boom boom. Sunod-sunod na tunog. Pagkatapos ng sunod-sunod na putok, naramdaman ni Alex ang napakalaking enerhiya na may nakakapasong init sa kanyang katawan. Maging siya, na ang katawan ay pinalakas hanggang sa punto ng paglaban at pagwasak sa mga Diyos-hari, ay nabigong makatiis sa gayong nakakapasong init. Ipinakita nito kung gaano kataas ang temperatura. Whoosh! Mabilis na umakyat si Phoenix. Kanina, nang naliligo, napansin niya ang anomalya sa langit at nakita niyang inaatake si Alex. Agad siyang sumugod at tinulungan siya sa pamamagitan ng pagpapatawag ng Immortal Slaying Sword ng sabay-sabay. Slash! Ang Immortal Slaying Sword ay may dalang SWAT ng Phoenix Flame. Isang parang buhay na Phoenix din ang nabuo sa likod nito at mabangis na nilaslas ang force field na iyon. Boom! Tarat-tarat! Isang pagsabog. Nanginginig ang buong force field. Ang mga ron sa buong kalangitan ay gumagalaw ng ritmo. Isang butas na may haba na ilang metro ang nabuo sa parang pulot-pukyutan na force field, ngunit mabilis itong isinara. Umuhos ang mala-tidal wave na pag-atake. Parami ng parami ang lumilipad na makinang sumugod. Tila ay siksikan na parang mga balang. Ano ang mga bagay na iyon? Tanong ni Phoenix. I've never seen them before. They've just annihilated the Undying Clan. Paano maaaring lumitaw ang mga bagay na ito? Nasaan ang mga tao? Walang laman ang lungsod sa ibaba. Wala kahit isang figure ang nakikita. Masyadong abnormal. Maaaring lahat sila ay nullipole. Nakaisipang ito, malapit na silang mabalisa. Sabi ni Alex, gagawin ko. Inilabas niya ang Immortal Butcher.
Lumaki ng husto ang katawan nito at agad na naging 100 metro ang taas na higanteng espiritual na Diyos sa susunod na segundo. Ito ang pakinabang ng pagkuha ng mga kakayahan ng siyam na ancestor witches. Siya ay naglalabas ng kakayahan ng isang espiritual na katawan ng isang ancestor witch ngayon. Ang Immortal Butcher ay sumunod din at lumaki. Boom! Tarat-tarat. Isang tunog. Isang crack na ilang daang metro ang haba ay nabuo sa force field. Gayunpaman, noon ay hindi mabilang na itim na sinag ng liwanag ang bumaril. Isang pakiramdam ng matinding panganib ang kusang lumitaw. Pumunta ng mabilis. Tigaw ni Phoenix. Nilabanan niya ang sinag at tinakpan ang kanilang sarili ng Immortal Butcher bago sila bumalik sa Terre Mountain. Sa sandaling iyon, maraming tao sa iba't ibang lugar sa Amerika ang nakasaksi sa tagpong iyon. Sino yun? He's so powerful. Matagal na panahon na may nagtangkang magpa-impakto sa harang na iyon. Siya talaga nagawang ilaslas ito sa haba ng ilang daang metro ng sabay-sabay. Samantala, nakita rin iyon ng maraming tao sa Yukon. Siya na. Pumalik na sila. Swoosh! Ang nagninangas na anino ng isang phoenix ay sumugod palabas ng Yukon. Ito ay walang iba kundi si Dorothy Essex na nagmamadali sa abot tanaw habang siya ay nakasakay sa isang phoenix. Kagad pagkatapos, isang anino ng berdeng dragon ang lumitaw mula sa langit. Sunod-sunod na lumabas ang mga eksperto sa Mount Yukon. Lahat sila ay mabilis na lumilipad patungo kina Alex at Phoenix sa kalangitan. Lahat ng mga taong nakasilip sa lupa ay natulala. Ilang taon na ang nakalipas mula nang masaksihan nila ang isang eksenang puno ng mga ekspertong tulad nito. Kung gusto nating pag-usapan ang mga eksperto sa Amerika ngayon, ang grupong iyon sa Mount Yukon ang natitira. Tama ang mga mula sa ibang puwersa ay namatay o tumakas. Ang mga natitira ay pumunta na sa maging B*** chase. I wonder kung sino yung higanting yun kanina lang. Si Alex Rockefeller kaya yun. Look. Medyo may hawig talaga siya. Stop joking. Ilang taon na ba namatay si Alex Rockefeller? 20 years, right? Noon, nilipol niya ang Undying Clan, pinangunahan ang Undead Queen sa Abyss, at nakatagpo ang misteryosong bagyong iyon. Sa palagay mo ba ay nakayanin pa rin niya ang 20 taon sa ilalim ng mga ganitong pangyayari? Jeez. Gusto ba talaga ng langit na wakasan ang Amerika? Kung hindi pa nilipol ni Alex at ng iba pa ang Undying Clan noon, hindi na sana umiiral ang kasalukuyang England. Bilang resulta, pagkatapos na lipulin ng League of Cultivators ang Undying Clan, dinala ng England. Yung mga Iron Demons. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nakita na ni Alex ang mga taong na-miss niya buong araw. Dorothy, Laia, Waltz, Maya, Esmeralda, at iba pa. Pagtingin niya ng malapitan ay nagulat siya. Lahat ay nasa masamang kalagayan. Nakaupo si Dorothy sa katawan ng nagninangas na phoenix. Gayunpaman, ang paglilinang sa kanyang katawan ay hindi maliwanag na parang wala siyang paglilinang. Ganoon din ang nangyari sa iba. Sa halip, si Waltz ang naging taong may pinakamataas na antas ng paglilinang sa karamihan. Dorothy, Laia, Sis Maya, at ikaw, Esmeralda. Ano bang nangyayari sa inyo? Ano ang nangyari sa iyong paglilinang? Nang matapos magsalita si Alex, tumalon si Walt sa kanya at humagulgol. You're a bad guy. Are you finally willing to come back? It's been 20 years. Where have you been? Akala namin hindi ka nababalik. Buho. Ang ibang mga babae ay lumuluhan din ng malungkot. Ano? 20 years. Nagtataka si Alex. It's been a month or so at best simula nung umalis ako. Paano magiging 20 taon? Gayunpaman, may lumipad sa sandaling iyon. 5 kabataang lalaki at babae na nasa Imperial Sword Flight ang nagmamadaling lumapit sa kanya. Dad. Pumalik na talaga si Dad. Itay, alam kong babalik ka. Isang nakamamanghang kagandahan na may mapang-akit at mapang-akit na katawan, nakasuot siya ng leather jacket at leather na pantalon.
Talagang 36D ang laki ng dibdib niya habang ipinakita niya ang kanyang balingkinitan at patas na hita. Diretso itong tumalon kay Alex at pumulupot sa medyo masakit nitong bewang bago hinalikan ng mariin sa mukha. Napatulala agad si Alex. Talagang itinapon sa kanya ang gayong mainit na babae. Higit sa lahat, hindi niya ito kilala. Hindi. Ikaw ay Dad. Ako si Bubbles. Anak mo ako, Bubbles. Dad, I miss you so much. I miss you so much. Yakap-yakap ang babae, natulala si Alex pagkatapos tumingin sa paligid. Nakilala niya siya sa wakas. Ito talaga ang kanyang panganay na anak na babae, si Angel, samantalang ang apat pa ay ang quadruplets, si Spring, Tag-araw, Taglagas, at Taglamig. So, 20 years na ba talaga akong nawala? Nagkatinginan sila ni Phoenix. Inalis ni Phoenix ang Immortal Slaying Sword Formation at sinulyapan ang Steel City sa kalangitan. Pagkatapos ay sinabi niya, kung ganoon, ang daloy ng oras sa Sinless City ay malamang na iba sa labas ng mundo. Nanatili kami doon ng mga 20 araw kung gagawin mo ang matematika, ngunit 20 taon na ang lumipas sa labas. Ito ang tanging paliwanag ngayon. Whoosh! Ibinaba ni Alex si Angel bago niya tinapakan ang katawan ng nagninangas na Phoenix. Inunat niya ang kamay at kinuha ang kay Dorothy. Sa sandaling suriin niya ang kanyang pulso, agad niya itong naintindihan. Ang iyong paglilinang ay naroon pa rin, ngunit ito ay selyado na. Halos pareho lang din ang pinagdaanan namin noon. Ang bagyo ba sa Abyss ay pumutok sa Undead Territory. Tinabi ni Dorothy, noon, isang malakas na bagyo ang dumaan. Ito ay kakaiba. Nang lumipas na ang bagyo, natuklasan ng lahat na ang kanilang pagtatanim ay ganap na natatak at hindi na nila ito magagamit. Talagang kakaibang bagyo iyon. Tumango si Alex. Pagkatapos noon, niyakap niya si Dorothy. Ang yakap na iyon ay nagpatulo ng luha ni Dorothy. Akala ni Alex ay 1 buwan na silang naghiwalay, ngunit 20 taon na silang naghintay. Ilang 20 taon kaya ang isang tao sa buhay. Bueno, ang mga taong tulad nila ay magkakaroon ng hindi mabilang na 20 taon kung hindi sila aksidenteng mamatay. Gayunpaman, ito ay isang mahabang pahirap na maghintay para sa isang tao. Esmeralda said, "It's not advisable to stay here for long." Tere na nga bumalik na tayo sa Yukon. Sandali lang. Direktang gumawa ng salamin si Alex bago siya sumugod patungo sa Terre Mountain at binuhat si Whitey. Pumunta ka. Umuwi ka na. Diretso niyang ikinaway ang kanyang kamay. Isang layer ng enerhiya ang bumalot sa lahat, dahilan para mawala agad sila sa kanilang lugar. Nang muli silang lumitaw sa susunod na segundo, nakarating na sila sa Yukon. Pagdating niya sa lugar na ito, nakita niya ang mas maraming kamag-anak, ang kanyang mga magulang, lolo, biyenan, at mga anak. Nang muli silang magkita pagkatapos ng 20 taon, medyo emosyonal ang karamihan. Nandoon din sina Agatha at Saria. Pareho silang matatanda. Nang makitang nakabalik sina Alex at Phoenix na hindi nasaktan, nabuhayan sila ng loob. Napakapayat ng katawan ni Agatha, at maputi ang buhok na para bang 12 taon na ang edad. Nagulat si Alex. "Senior, bakit ka naging ganito?" Tinabi ni Esmeralda noong biglang hamampas ang mahiwagang bagyo, sinubukan ni Master ang lahat ng kanyang makakaya na itakda ang isang larangan ng puwersang proteksyon. Siya ay nasugatan ng husto sa oras na iyon. Pagkatapos noon, hindi lang siya tuluyang nawala ng cultivation, kundi nagdusa pa siya ng malubhang pinsala sa loob. Nagulat si Alex. Mabilis niyang hinawakan ang kamay ni Agatha at tiningnan ang pulso nito. Tama, natuklasan niyang walang laman ang katawan nito at nawawala ng maraming enerhiya sa buhay. Nakangiting sabi ni Agatha, "Don't mind me. Ang mga tao ay mamamatay sa huli. Maging ang pinuno ng langit at lupa ay sasalubungin ang kanyang pagkamatay balang araw. Matagal na akong nabuhay. Gayunpaman, hinahamak ko na ang mga kuneho ay maaaring humila ng mga patay na leon sa kanilang mga balbas.
Kinadina ng mga Iron Demons na iyon ang Amerika para malaybot ang Amerika sa isang iglap. Tanong ni Phoenix, Tita Agatha, ano ba yan? Magsasalita pa lang si Agatha, bigla siyang samuka ng puno ng dugo at marahas na umubo. Pumunat ang noo ni Alex at nagmamadaling sinabi, pag-usapan natin ang mga Iron Demons mamaya. Senior, tutulungan muna kitang gamutin ang mga sugat mo. Huwag kang mag-alala. Sabi nga sa kasabihan, one must falterize. Ang iyong pagtatanim ay ganap na nawala ngayon, ngunit ito ay magiging maginhawa upang makamit ang banal na katawan ng witch. Gulat na gulat, nagmamadaling sinabi ni Phoenix na may telepathy, galit ka ba? Siya si Tita Agatha. Ang ganitong uri ng pamamaraan ay kasangkot sa isang sexual na relasyon sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. Si Agatha Hazley ay babae ng aking ama. Paano ka magiging walang ingat? Tagot ni Alex, ang paggamit ng banal na katawan ng witch ay hindi kasing komplikado ng iniisip mo. Ang paglalagay ng palad sa palad ng iba ay magagawa. Ano? Ang paglalagay ng palad sa palad ng iba ay magagawa. Tapos, niloko mo ako ng kalahating buwan, halos mabaliw si Phoenix pagkatapos marinig iyon. Sabi mo gusto mo akong matulog, hindi ba? Ano? Pagkatapos nito, sinabi ni Alex sa mga tao, hindi kailangang mag-alala ang mga tinataka ng kanilang paglilinang. Ako makakatulong sa inyo na alisin ito sa pagkakaselyo. Sandali lang. Habang nagsasalita siya, ay nalalayan niya si Agatha patungo sa silid. Tinabi ni Agatha, maaaring ang banal na katawan ng witch na iyong pinag-usapan ay ang laganap na pamamaraan ng pagpino ng katawan sa Witch Kingdom noong sinaunang panahon. Sabi ni Alex, Senior, sabi mo nagmula ang nanay mo sa Witch Kingdom. Baka nakilala ko na siya this time. Maswerte rin ako na nakuha ko ang legacy ng siyam na ancestor witches. Makakapasa ako ng isa sa kanila para sa'yo. Isa sa ancestor witches. Pagaman si Agatha ay isang matandang babae na nabuhay ng ilang daang milenyo, siya ay nabigla nang bigla niyang marinig ang mga salitang iyon mula kay Alex. Nanlaki ang mga mata niya nang madiin niyang sinabi sa kanya na para bang gusto niyang malaman ang sagot na inaasam niya sa mukha nito. Gamutin ko muna ang mga sugat mo. Ipinatawag niya ang Fane's Axe mula sa palasyo ng kanyang isip. Ang mga naputol na sugat ni Agatha ay hindi gumaling pagkatapos ng napakaraming taon. Ito ay hindi lamang dahil sa mga pinsalang natamo niya sa Whitebone City ng Undead Territory noong panahong iyon. Higit sa lahat, ang katawan niya ay naglalaman din ng mga pagpigil matapos ang mahiwagang bagyo ay lumipas. Itinatak nito ang isang mahalagang espiritual na ugat sa katawan ni Agatha. Kung wala ang espiritual na ugat, natural na mahirap pagalingin ang kanyang mga pinsala. Ano ito? Nararamdaman ko ang isang walang kapantay na bakas ng arcane sa katawan nito. Ulalas ni Agatha na tulala habang nakatingin sa palakol sa kamay ni Alex. This is my treasure, nakangiting sabi ni Alex na mukhang seryoso. Halika. Ipikit mo ang iyong mga mata. Gagamitin ko ang kayamanang ito para buksan ang bagay na humahadlang sa iyong espiritual na ugat. Maaaring masakit ito ng kaunti, ngunit ang sakit ay pansamantala lamang. Tiisin mo, at magiging komportable kapag katapos nito. Hindi matangkad si Agatha. Mukhang mahaba ang mga binti niya, pero sa totoo lang, mas maikli ang ulo niya kay Alex. Inangat niya ang ulo niya at tumingin kay Alex. Tinusubukan mo bang manligaw sa akin ha? Alex. Nanginginig na sabi ni Alex. Lola, may maling akala ka ba? Ang kasalukuyang Agatha ay maputi ang buhok at may mga kulubot. Paano kaya siya maligawan ni Alex? Sige. Andito na ako. Inampis ni Alex ang palakol. Isang malumanay na boom ang gumugulo sa isip ni Agatha at ang kadena ay naputol agad. Sa sandaling iyon, nanginginig si Agatha at gustong sumigaw sa sakit, ngunit nagpigil siya sa huli. Gaya ng inaasahan, maayos na siya pagkatapos ng ilang sandali ng sakit. Makalipas ang ilang sandali, pagkatapos ng isang bagyo ay dumating ang isang kalmado. Pagkatapos noon, direktang inilagay ni Alex ang palad niya sa palad niya at ipinasa sa kanya ang Spirit of the Witch Origin, na pag-aari ni Dustine.
Ang prosesong ito ay nangangailangan ng oras. Pagkatapos, tinanong ni Alex kung ano ang nangyari sa nakalipas na 20 taon at kung ano ang nangyayari sa malaking bakal na lungsod sa kalangitan. Tinabi ni Agatha, iyon ay dapat na produkto ng ilang high-tech na sibilisadong mundo sa universo, maraming mga mundo na sumusunod sa iba't ibang mga sistema mula sa sistema ng paglilinang. Ang sibilisasyong ito ng Iron Demons ay maraming beses na mas advanced kaysa sa sibilisasyon ng Earth. Hindi ko ito natuklasan noon, kaya maaari kong kumpirmahin ang isang punto dapat na nakatago ang sibilisasyong ito ng mga Iron Demons dati. Tanong ni Alex, ang ibig mo bang sabihin ay itinago nila ang buong mundo? Tama. Kung hindi, sinalakay ito ng Undying Clan noong sinaunang panahon. Noon, lahat ng mundong sinalakay ng Undying Clan ay nagtipon-tipon. Alam ko ang karamihan sa kanilang mga pangalan, ngunit talagang hindi ko narinig ang tungkol sa mga Iron Demons. Napakalakas din nila. Maaari nilang pagsamantalahan ang batas gamit ang teknolohiya. Kung iisipin mo, kapag nakakamit nila ang pagsasamantala sa mga batas gamit ang teknolohiya, tiyak na hindi ito tulad ng paggamit ng isang individual. Marami silang namilitarisasyon ng mga batas na kung saan nakakatakot. Pagkatapos noon, sinabi ni Agatha kay Alex na unang natuklasan ng England ang mga Iron Demons. Ang magkabilang panig ay nagkaroon ng isang tiyak na koneksyon. Pagkatapos, sinamantala ng England at ipinakilala ang mundo ng Iron Demons. Matapos nilang lipulin ang Undying Clan. Matapos malantad ang Inglaterra sa mundo ng paglilinang, bumagsak ang katayuan nito sa internasyonal. Ang orihinal na nangingibabaw na posisyon nito ay direktang kumilos. Nang bumangon ang mga magsasaka sa silangan, wala silang anumang pamana at nawalan sila ng karapatang magsalita. Matapos ang mahabang panahon, sila ay natapakan ng ibang bansa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, gumawa sila ng kayamanan sa pagkakataong ito sa pamamagitan ng pag-asa sa mga Iron Demons. Ang mas nakakabaliw ay ang England ay direktang naging tagapagsalita ng Iron Demons at bumuo ng isang makalumang ideyang hegemonic sa buong dakilang world ng Amerika. Mas nakakabaliw, nilayo nilang iikot ang buong mundo ng Amerika sa teritoryo ni England. Ngayon, malapit na talaga nilang makamit ito. Nang ang karamihan sa mga dalubhasa sa League of Cultivators ay nabuklod ang kanilang paglilinang, ang England ay halos walang kapantay sa paggamit ng mga Iron Demons. Ngayon, nakuha na nila ang 70% ng mga bansa sa Earth at ginawa ang mga ito sa kanilang mga vassal state. Sa kasalukuyan, tanging ang Amerika lamang ang makakapagpapanatili sa sarili nito. Iyon ay dahil ang dakila at makapangyarihang witch society ay itinayo sa mismong lupain ng Amerika. Kaya, mayroong isang uri ng enerhiya dito na nakakatakot sa mga Iron Demons. Ang mga Iron Demons pagkatapos ay nag-isip ng isang bagong plano, gamit ang isang hangganan upang i-lock ang Amerika, pagkatapos ay sumisipsip ng natural na enerhiya sa ilalim ng lupa gamit ang ilang espesyal na paraan. Kasabay nito, maraming mga cultivators sa loob ng Amerika ang namatay din. Maraming angkan at sekta ang nalasan ng mga demonyong iyon. T-asterisk man ito. Nagmura si Alex. Hindi niya inaasahan na may nangyaring ganito kaseryoso dito habang nananatili siyang pusa sa Sinla City. Pagkalipas ng 3 araw, sa wakas ay natulungan ni Alex si Agatha na makamit ang pundasyon ng pagkakaroon ng isang banal na katawan ng witch. Paglabas niya ng kwarto ay tila may naghihintay na lalaki doon. Si Xerxes Lawler iyon. Malamang matagal na siyang naghihintay. Nang mapansin niya si Alex ay agad itong sumugod sa kanya at kinakabahang tinanong, nasaan si Jade? Hindi ba kasama mo siya sa abyss? Bumalik na ba siya? Sa katunayan, napansin din ito ng lahat. Si Alex, Phoenix, at Whitey ay bumalik ng magkasama, ngunit si Jade ay wala kahit saan. Hindi pumunta si Xerxes sa Undead Territory dahil kailangan ng Amerika ang mga makapangyarihang nilalang bilang proteksyon. Kaya naman, napunta siya sa defense team habang si Gilbert ang namamahala sa pagdadala ng grupo ng mga tao sa Undead Territory. Nakarinig lang siya ng ilang bagay at naghintay ng 20 taon. Jade. Principal Lawler.
Actually, hindi kasama namin ang Jade mong pumasok sa abyss, ni hindi siya pumunta sa undead territory. Tagot ni Alex, dahan-dahang sinusubukang buuin ang kanyang mga pangungusap. Hindi niya alam kung paano sasabihin kay Xerxes ang tungkol sa isang kakaibang pangyayari. Ano? Hindi pa siya nakakapunta sa abyss or undead territory. Biruin mo. Nagsimulang magpanik si Xerxes. Malinaw niyang nasaksihan ang pagpasok nito sa undead territory, kaya hindi ito posible sa kanya. Huminto ng ilang segundo si Alex at nagpaliwanag. Ang Jade na nakita mo 20 years ago ay hindi mo Jade, kundi sa akin. Ha? Nanlaki ang mata ni Xerxes. Hindi ako nakatapos ng high school, pero huwag mong biruin ang katalinuhan ko. Hindi ko talaga gets ang sinasabi mo. Sabi ni Alex, well, ang asawa mo Jade. Si Jade na. 40 years ago. Pagkatapos ay sinabi niya sa lalaki ang bawat bagay na sinabi ng Titan Princess Jade noon. Matapos marinig ito, napatulala si Xerxes. Makalipas ang 10 minuto, sa wakas ay nagsalita ulit siya. Kung gayon nasaan ang totoong Jade? Umiling si Alex. I don't know. My Jade is currently unconscious. Kailangan nating hintayin natin siyang magising upang matonto ng iyong Jade's exact location. Ngunit sa palagay ko dapat mong ihanda sa isip ang iyong sarili para sa pinakamasama. Since it's not likely that she survived. Bumagsak si Xerxes sa lupa, bumuhos ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Noon lang, dumating si Esmeralda na may dalang ulat na nagsasabing dumating na ang mga Iron Demons sa Yukon. The Iron Demons. Dumating sila sa Yukon. Natigilan si Xerxes. Kung ikukumpara kay Alex na bumalik kamakailan, mas pamilyar si Xerxes sa mga Iron Demons. Ang bawat isa na pumasok sa undead territory ay tinataka ng kanilang mga cultivation noon. Sa makatuwid, ang natitirang bahagi ng Amerika ay naging mga pioneer. Ang lahat sa Flying Eagles Academy at ang mga natuto ng Ten Wheels Earth Incantation ng Saitegarba ay naging kanilang pinakamahuhusay na mandirigma. Ang Iron Demons ay mahirap talunin, ngunit sila, sa katunayan, ay may kahinaan. Sila ay kinokontrol ng isang taong mas mahina. Kung malalampasan nila ang mga demonyo at mapatay ang taong kumokontrol sa kanila, magiging mas madali ang pagkapanalo. Sa loob ng 20 taon, ang mga tao sa Amerika ay nakaisip ng ilang paraan. Ilang estudyante sa Flying Eagles Academy ay nakakuha ng ilang mga Iron Demons bilang sarili nila. Sa pagsasaliksik sa mga bahagi ng kanilang katawan, nakakuha sila ng ilang kaalaman tungkol sa mga Iron Demons. Ang ilan ay nakakuha pa ng access sa mga kontrol ng Iron Demon gamit ang mga ito upang labanan ang England. Nakalulungkot na ang Amerika ay nakakaalam lamang ng mga piraso at piraso ng impormasyon. Hindi nila kaya pag-aralan ang sistema, kaya wala silang matibay na kaalaman sa mga bagay na ito. Nagsalita si Alex. Principal Lawler, mamaya na natin pag-usapan si Jade. Kailangan kong sirain ang mga selyo ng cultivation muna ng lahat. Esmeralda, ikaw muna. Ang pagtatanim ni Esmeralda ay tila nabuklod na rin. Sa pagpapatawag ng Fanes Axe, kailangan lang ni Alex ng 30 segundo para basagin ang 20 taong gulang na selyo sa kanya. Oo. Agad na nagbago ang aura ni Esmeralda nang maibalik ang kanyang cultivation. Ang kanyang hilaw na enerhiya ay umaapaw lamang. This is great. Bakit tayo matatakot sa Iron Demons ngayon? Puputulan ko sila. Sinabi ni Xerxes, huwag magmadali. Maaaring baguhin ng mga Iron Demons ang kapangyarihan ng batas. Nakakatakot sila. Kapag nakakulong ka na, matatalo ka kahit na deity tier ka. Ayaw na ni Alex na mag-aksaya pa ng oras at umalis, gamit ang kanyang divine consciousness para mahanap agad sina Dorothy at Daya. Nagmamadali siyang umalis upang sirain ang kanilang mga selyo, ngunit napansin lamang niya ang libo-libo at libo-libong Iron Demons na lumulutang sa itaas ng Yukon na parang sinusubukan nilang magtayo ng pader. Ang kanyang mga anak ay tila naghahanda ng harapin ang kanilang mga kaaway, kasama ang ilan pang mga kabataan na hindi niya nakilala.
Sa loob ng Yukon, ang ilang tropa ay namumukod tangi sa iba dahil mayroon din silang 10-10 Iron Demons. Sa isang mas malapit na pagtingin, ang mga Iron Demons na ito ay humigit kumulang 5 hanggang 6 na metro ang taas, at sila ay mukhang katulad ng mga robot. May isang batang babae na nakatayo sa tabi ng isang pulang Iron Demon noong panahong iyon, nakasuot ng full leather na suit na napakaganda ng kanyang mahabang binti. Nakaponytail din ang buhok niya. Parang si Angel ang kausap niya noon. Angel, may competition tayo mamaya. Kung sino man ang pumatay sa karamihan sa mga Iron Demons siya ay maging panalo. Nakasuot si Angel ng isang sexy na pares ng itim na legging sa oras na iyon, ganap na nakatuon sa masamang hitsura. Nang marinig niya ito, malamig siyang tumawa. Iligtas mo ang iyong sarili. Ang paggamit ng isang Iron Demon para lumaban ay hindi gumagamit ng sarili mong kapangyarihan. Kapag nasira ang demonyo, talagang madudurog ka. Ibang panahon na ngayon. Huling dekada na ang paglilinang. Kahit ang mga Diyos tier ay kayang talunin ng mga Iron Demons na iyon, mali ba ako? Nag-click si Angel sa kanyang dila at hindi pinansin ang babae. Ang leather suit na babae ay tumalon kaagad sa Iron Demon, pinasok ito sa isang bintana. Ang nakakatakot na enerhiya ng Iron Demon ay agad na pinakawalan habang ang mga bintana ay nagsara. Sa paghindayog ng isang makintab na espada, ang kapangyarihan ng batas ng kalikasan ay tila nagsimulang umikot na parang whirlpool. Nakakatuwa. Maya-maya lang, isang malakas na dagindong ang nagmula sa likuran nila, habang lumilipad ang isang berdeng baha na dragon sa hangin. Esmeralda na ginawang dragon ang sarili para harapin ang mga kalaban. 20 taon na ang nakalipas mula nang gamitin niya ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ng lahat, kailangan niya ng isang paraan ng pagpapalaya. Boom! Tarat-tarat. Isang tunog. Palabas, marahas na nabangga ng dragon ang ilang Iron Demons. Bagamat maaaring baguhin ng Iron Demons ang kapangyarihan ng batas, kaya niya rin. Wow! How fierce! Saan nanggaling ang berdeng dragon na iyon? Napabuntong hininga ang babaeng nakasuot ng leather suit dahil sa gulat, nagsalita sa pamamagitan ng Iron Demon. Tita Esmeralda. Nanambalik na ang kanyang cultivation. Yay! Roar! Kasunod noon ay ang dagindong ng isang dragon. Napansin nila ang isang malaking nilalang na lumilipad sa ere. Tinila na sa pagkakataong ito. Pagkatapos noon, sumama na rin sa labanan ng demonyong posang si Whitey at isang Fire Phoenix. Kasunod ng dalawang iyon ay ang Little Divine Phoenix, hawak ang 4 na Immortal Slaying Swords, lumilipad na parang siya ay isang kidlat. Attack! Natuwa si Angel at ang iba habang nanunood habang nag-aaway ang lahat. Attack! Maging ang mga kabataan ay sumali sa oras na ito, kasama ang 10-10 Iron Demons na sumusunod sa likuran nila. It's on, Angel. Kailangang labhan ng loser ang lahat ng medyas ng nanalo. Tigaw ng babaeng nakabalat habang siya lumabas sa Iron Demon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, 2 Iron Demons ang dumiretso sa kanya at sumalakay gamit ang kanilang mga daang metrong espada na naghiwa mismo sa Iron Demon ng babae. Dahil dito, nahati sa 2 ang kanyang Iron Demon pero buti na lang at hindi nasaktan ang dalaga. Gulat na gulat ang babaeng naka-leather. Ang mga Iron Demons ng kalaban ngayon ay may malaking pagkakaiba sa kapangyarihan. Ito ay malamang na nadagdagan ng 2 beses. Kaya, ang kanilang mga Iron Demons ay hindi katugma sa mga bagong pinahusay na Iron Demons na ito ay mga ganitong kondisyon. Whoosh! Agad na pinulupot ni Angel ang isang sanga sa katawan ng dalaga, kinaladkad ito palayo sa 2 mga demonyong bakal. Na-upgrade ang Iron Demons. Ulalas ng dalaga, halatang natulala. T*** man ito. Sabi ni Angel habang naglalabas ng langit na puno ng petals. Dahil natanggap niya ang pamana ng Diyosa ng kalikasan ng kanyang ina, ang kanyang mga espesyal na kapangyarihan ay higit na nauugnay sa kalikasan. Ang bawat isa sa mga talulot na ginawa niya ay isang nakamamatay na sandata. Biglang may sumigaw ng malakas. Summer! Mag-ingat ka! Summer!
Pamaling ang ulo ni Angel at sinalubong siya ng isang nakakakilabot na tanawin. Ang taga raw ay napapaligiran ng 4 na Iron Demons noong panahong iyon. Ginamit nila ang kanilang mga espada para mag-set up ng sword formation na nahuli ng buo kay Summer. Ang mga espadang ito ay nagpapalabas din ng kapangyarihan ng batas. Kaya naman, wala talagang paraan para makaalis doon. Summer. Si Asterisk T, napatalon din ang babaeng naka-leather na umiwas ng tingin sa takot. Noon lang, biglang may sumulpot na figure ng tao para iligtas si Summer. Bush! Bush! Agad na iniabot ng taong iyon ang lahat ng 4 na kamay para agawin ang mga espada sa pamamagitan ng puwersa. Klang 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 klang. Umalangaw-ngaw sa hangin ang mga amoy ng metal habang ang mga napakatigas na espadang ito ay nabali sa pamamagitan ng malupit na puwersa mula sa mga kamay ng taong ito. Ang taong iyon ay, sa katunayan, si Alex. Mabuti na lang at hindi niya itinuloy ang pagsira ng mga selyo at sa halip ay nanatili upang obserbahan ang laban. Sa isang saglit. Kung hindi, tiyak na namatay si Summer sa mga kamay ng mga demonyong iyon. Tatay. Lumingon si Summer at ngumiti kay Alex, tuwang-tuwa na nakaligtas. Sagot ni Alex. I'm back now, my dear daughter. You guys should go back, leave the battlefield to me. Bush. Maraming mga figure ang sumugod sa katawan ni Alex na bumubuo ng mga aktwal na clone ng kanyang sarili. Hinawakan ng isa si Summer at nag-teleport pabalik sa lupa habang ang iba naman ay nagpunta para iligtas ang iba pa niyang mga anak. Bush. Pagkatapos ay nagpatuloy si Alex sa pagbuo ng daan-daang mirror images ng kanyang sarili. Umuungol ng malakas sa langit, lahat sila ay sumugod patungo sa mga Iron Demons. Ang nasa gitna ay kahit 10 metro ang taas, hawak ang Immortal Butcher sa kamay habang sunod-sunod na kinakatay. Wala sa Iron mga demonyo ay nakaligtas sa kanyang mga pag-atake, sumasabog sa mismong lugar. Ang Great Gravity Spell. Ang Great Claymore Spell. Ang Great Icebound Spell. Atake. Lahat ng nasa ilalim nila ay natigilan sa kinauupuan, gayunpaman ay napakasigla pa rin matapos mapansin ang lalaki. Nandito siya, nandito siya. Ang tagapagligtas na namuno at nanalo sa digmaan sa undead. Gulat na gulat ang babaeng naka-leather kaya tinakpan niya ang kanyang bibig, kumikinang ang mga mata sa paghanga habang tinanong niya si Angel, "Wow, sino ang bote na iyon?" Napakalakas niya. Gusto ko iyon maging asawa niya. Napamulat ng mata si Angel. Is my dad. Naiwang nakanganga ang batang babae na nakasuot ng leather. Angel, I'll be your stepmom from now on. Tar-eret, tar-eret. Boom boom boom. Malakas na pagsabog. Ang baluti ng Iron Demon ay kilala na walang kapintasan na matigas. Hindi ito isang bagay na madaling masira kahit na para sa mga deity tier cultivator. Ginawa ito gamit ang isang espesyal na uri ng metal, pinagsama na may kapangyarihang natural na batas, at may ilang mga sinaunang anting-anting na inukit sa ibabaw. Ngunit ngayon, isa-isa silang napuksan ni Alex gamit ang kanyang espada. Sa ilang mga punto, kaya niyang pumatay ng isang malaking grupo sa isang pag-atake lamang. Ang libo-libong Iron Demons ay nabawasan ng kalahati sa mga numero sa loob lamang ng ilang sandali. Ang iba sa kanila ay nagsimulang umatras matapos mapagtanto na sila ay nilagay sa isang dehado. Gayunpaman, Alex, Phoenix, at ang iba pa ay hindi maaaring hayaan silang gawin ang gusto nila. Pagsasama-sama, tinatakan nila ang buong espasyong ito at pinatay ang lahat ng natitirang Iron Demon sa loob lamang ng 5 minuto. Niyakap ng babaeng naka-leather ang braso ni Angel at sinabing, "Angel, pwede mo ba akong ipakilala sa papa mo?" Nag-click si Angel sa kanyang dila, bahagyang inis. "Huwag kang mabaliw. Sa tingin mo ba ay magiging interesado ang tatay ko sa iyo? Tingnan mo ang mga tiyahin ko, ang laki ng boobs nila, at ang sigla nila. Ikaw ba'y meron kahit na may mga ganyang kurba?" Angel, napakarupok ng pagkakaibigan, alam mo ba? Nawawala mo ako. Mayroong mga grupo ng mga tao mula sa parehong England at ang angka ng Iron Demon sa Iron Demon's Nest sa langit.
Gamit ang kanilang mga surveillance camera, makikita nila ang labanan sa Yukon sa malalaking screen. Ipinakita nito ang mga katayuan ng libu-libong Iron Demons. Sa una, sila ay berde sa kulay, ngunit ganap na naging pula sa dulo. Ang bawat isang Iron Demon na ipinadala nila ay na-demolish. Sino ang taong iyon? Tanong ng pinuno ng Iron Demons na may malungkot na ekspresyon. Ang mga Iron Demons ay may mga camera na naka-install din sa kanilang armor. Kaya naman, ipinakita rin sa malaking screen kung paano nakabuo si Alex ng daan-daang mirror images at pinatay ang mga Iron Demons hanggang sa wala na ito. Ito ay talagang nabigla sa mga tao sa likod ng mga screen. Siya yun. Nagpakita siya. Hindi ako makapaniwalang hindi pa siya namatay. May sumigaw at halatang nakilala si Alex. Sino siya? Kilala mo ba siya? Sumagot ang taong iyon. Maraming tao nakakaalam sa mundo. Siya ang nanguna sa League of Cultivators at pumatay sa Undead Clan 20 taon na ang nakakaraan. Ito ay isang bagay na hindi kailanman naabot ng mga tao sa loob ng libu-libong taon. Narinig ko pa na siya ay hinabol ng Undead Queen at nakatakas sa kalaliman. Akala ng lahat ay namatay siya noon, ngunit nakaligtas talaga siya. Ang kanyang paglilinang ay tila mas makapangyarihan din kaysa dati. Ang isa sa mga pinuno sa mga Iron Demons ay malamig na umungol. I don't care who he is. Malamang wala siyang magagawa sa ating mga Iron Demons at the end of the day. Walang sino man sa universo na ito ang makakapantay sa kapangyarihan natin. Ginagawa natin ang kalooban ng Diyos na pamunuan ang mundong ito. Dapat kong durugin itong lalaking ito gamit ang sarili kong mga kamay. Dalhin mo sa akin lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Bagamat natatakot ang mga British kay Alex, nasa panig pa rin nila ang mga Iron Demons. Bukod pa riyan, 20 taon na nilang pinamunuan ang mundo at nakasanayan na nilang maging superior sa karamihan. Kaya, kahit nakaligtas si Alex at bumalik, naisip nila na hindi niya sila matatalo dahil sila ay nagkaroon ng tulong ng mga Iron Demons. Gayunpaman, may kakaibang nangyari doon at pagkatapos. Bilis tignan mo. Ano yon? Nawala ang boundary sa paligid ng Yukon. Mapagmamasdan natin sila sa malayo. Noong una, dahil sa Thousand Flag Formation sa paligid ng Yukon, wala sa kanilang mga kamera o satellite ang gumana. Kailangan nilang magpadala ng mga Iron Demons upang personal na magtungo upang makita ang anumang bagay sa pamamagitan ng mga mata ng demonyo. Sa kabila nito, malinaw nilang nakita ang lahat ng nangyari sa loob ng Yukon. Napakaraming tao ang nagtipon sa isang bakanting plataporma. Ano ang sinusubukan nilang gawin? Maaari ba nilang ipamahagi ang kanilang mga sundalo? Ngunit naisip ko na marami sa kanilang mga paglilinang ang nabuklod. Sa pamamagitan ng kanilang mga monitor, napansin nilang milyon-milyong tao ang nagsisiksikan sa plataporma ng Yukon. Ang mga taong natuto ng Ten Wheels Earth Incantation ni Saitigarba. Ang pagkakaroon ng nabuo sa loob ng 20 taon, ang inkantasyon na ito ay naisa publiko na ngayon at isang cultivation art na alam ng lahat. Iyon ay dahil medyo madali itong matutunan at hindi ito limitado sa sinuman. Sa bilyon-bilyong tao na nakabisado ang sining ng paglilinang sa puntong ito, si Alex ay gumamit ng ilang paraan para makaipon ng ilang milyon para ma-activate nila ang incantation ng buo. Ching! Forget what they doing, keep on doing.